Whew, grabe talaga to mga minamahal. Dahil lang sa posisyon? Ha? Really? Vice President Sara Duterte? Dahil lang sa posisyon, dahil sa kapangyarihan, nilamon ka ng sistema? To the point na yung ama mo, ipinagkanuno mo para kaawaan ka. Para matupad yung pangarap mo na maging presidente ka sa 2028, no matter what, kung makulong man yung ama mo or mamatay dyan sa ICC, di ba, as long as maging presidente ka, okay lang. Kasi ito kasi mga minamahal. Yung Pilipino kasi, yung emosyon yan gumagana. Maawain yung mga Pilipino. Ngayon, naging way ni Sara Duterte yung pagkakakulong ng kanyang ama, di ba, para makakuha siya ng boto sa Pilipino. You know what I mean, mga minamahal? Dahil nakulong si FPRRD, tingnan ninyo, may mga profile na bring FPRRD home. Di ba, mga ganyan. So, para makakuha ng simpatsya, itong si Sara Duterte, ipinagkanuno niya ang kanyang ama sa ICC. Pinauwi niya ng Pilipinas kahit alam niya na yung kanyang ama ay makukulong o di kaya mamamatay sa sama ng loob doon sa the Netherlands. Kasi kung ako mga minamahal yung yung anak, okay, sige, may ginawang kasalanan yung ama ko. Pero syempre, dugot laman mo din yun Ama mo yun. Yun palaki sa'yo, tumulong sa'yo. And for me, the right thing to do, kung ako yung tatanungin, syempre, ama ko yun, diba? Yung unang iisipin ko dyan, hindi pwedeng makulong yung ama ko. Gagawin ko lahat ng sandata para hindi makulong yung ama ko. Gagawin ko lahat. Kahit ano pa mang paraan, pangit man sa kanila tingnan, basta yung ama ko kasama ko sa piling ko. Diba? Gagawin mo ang paraan lahat-lahat. Kahit pa itago mo si Digong, syempre magagawa yun ng isang tunay na may pagmamahal na anak sa kanyang ama. Kaso hindi. Tingnan nyo to mga minamahal, itong balita ni Sian Gaza. Parang Netflix ang nangyari. Panoodin natin. May nakialam na anak. Isa sa anak. Stating na kapag hindi ka umuwi ng Pilipinas, para nating sinabi sa mga taong naniniwala sa atin na mahina tayo, na tumatakbo tayo, at makaka-epekto ito sa upcoming na election ng ating mga senatorial balls and even the big one on 2028. So, sabi ng isang anak, I don't know how they call, tatay, papa, daddy, I don't know, I'm not sure. I think kailangan mong bumalik sa Pilipinas to show all of them na hindi tayo basta-basta tumatakbo. Pero, sabi niya, before natin gawin yan at before natin pagdesisyonan yan, tatawagan ko muna yung insider, yung contact natin sa loob. May tanim sila, definitely. Ito na ang plot twist over plot twist. Ready ka na ba? Baka di mo kayanin, baka isipin mo, Netflix yung pinapanood mong kwentutan. Tinawagan na yung contact sa loob. Pagtawag sa contact, sabi ng contact, balikan ko po kayo after few hours. Bumalik after few hours. Hindi po totoo yung warrant. Propaganda lang po ito. Paano nangyari yan? Na-identify na pala nila na itong contact o tanim nila sa loob na insider ay hawak ng Duterte camp. Binigyan siya ng wrong info via message. Stating sa lahat ng staff sa loob, alright, na mala group message, group chat, alam mo yung send to many, na yung warrant ay hindi totoo at wala tayong any confirmation na natatanggap dito. Pero saan niya lang sinend. Kasi alam na magre-report siya sa kabila.
pagbanat ngayon na fake lang po yan, hindi yan totoo. Kasi talagang casted to sa loob eh. Nag-book agad sila ng flight para kinabukasan. Sabay announce sa lahat na Tatay Digong, uuwi bukas, lalapag alas 9, bla bla bla. So, recap lang tayo ha. Bago pa lang lumipad, alam na agad nila na merong ganong possibility. Pagdating nila dun sa Hong Kong, dinilaan sila ng mga lawyers na wag umuwi. Delikado. Alright? Hindi worth it yung risk. Kaya lang merong nakialam na isang anak na ulitin ko, meron nakialam na isang anak na pinakinggan ni former President Rodrigo Duterte. Kasi meron daw siyang insider sa loob na nagsasabi na hindi daw yun totoo yung warrant. Kaya lang ito pero insider sa loob ay identified na kaya feedan siya ng wrong information para mag-report ng wrong information sa kanilang kampo. Kaya napilitan siyang umuwi. Then boom, the rest is history. You know what's the funny with this thing is everything is by the book. You know, everything is by the book. Technically speaking, you know, nagawa nila lahat within the power or the reach of the law. Kaya lang, na-weaponize lang through their own personal gain. And nakakalungkot lang kasi, syempre, based sa kwento, based sa plot, avoidable pala siya. Sana hindi pala siya nangyari. Kung nakinig lang sana yung former president sa group of lawyers niya at hindi sa kanyang anak. Yun po. Narinig ninyo. Kung nakinig lang sana, itong si former President Duterte sa group of lawyers, hindi sana siya ngayon nasa The Hague or sa the Netherlands. Although, nagtatago si Digong, hinahanap natin sana siya ngayon. Pero, kung ako yung nasa sitwasyon, mga minamahala, yung sitwasyon ko inilalagay ko sa sitwasyon ni Vice President Sara Duterte. Alam naman natin na mayroong kandidato ang PDP. Alam din naman natin na tatakbo bilang presidente sa 2028 itong si Vice President Sara Duterte. Kung ako yung nasa sitwasyon ni VP, syempre, ama ko yan eh. Iisipin ko pa ba yung sasabihin sa akin ng ibang tao? My God! Hindi ko naiisipin kung ano yung sasabihin ng ibang tao sa akin or sa ama ko or sa pamilya ko. Kasi yung mga totoong sumusuporta, kahit anong paninira, hindi yan sila tatablan. Kasi naka-indicate na yan sa utak nila. Close-minded na yan. Oo, sa mga legit na mga sumusuporta kay Digong, kahit sabihin mo si Digong magnanakaw yan, hindi na yan maniniwala. Bakit hindi maniniwala? Kasi close-minded na yan. Sasabihin nila, kaya nagtago si Digong kasi hinaharas ng bansang Pilipinas eh. Kaya nagtatago si Digong kasi ibibigay nyo sa ICC eh. Dapat sana nagpapairal ng yung batas ng Pilipinas. Pwedeng ganun yung maging narrative sana. 'Di ba? Kaso, dahil sa posisyon, dahil sa kapangyarihan, ipinagkanuno mo yung ama mo, sinulsulan mo pa, na kapag umuwi ka ng bansang Pilipinas, na kapag hindi tayo umuwi, paano yung mga senador, paano ako sa 2028? Inisip mo pa ba yun, yung kapangyarihan, yung posisyon mo, kaysa sa sarili mong ama na nagbuhat ng bangko sa'yo? Well, sabi ko nga sa inyo, mga minamahal, sino ba si Sara Duterte kung wala ang kanyang ama? Sino nga ba ang PDP kung wala si former President Duterte? Aber? Sino si Ipe? Sino yung PDP nga? Mga minamahal. Sino yung mga Duterte? Sino si Pulong? Sino si Baste? Sino sila? Silang lahat. Kung wala si former President Duterte. Nakasalalay yung pangalan nila kay Digong. Diba? Nakakalungkot lang isipin na kaya palang gawin ng isang anak na ipagkanuno yung kanyang sariling ama, dugot laman niya din para lamang sa posisyon. Posisyon na gusto niyang makamit para makaganti sa administrasyon. Kakalungkot. Kinain ng sistema si Vice President Sara Duterte. Diba? Nakakaloka. And I hope sana na magbago pa itong ating VP.
Sana hindi na ganun yung kanyang mindset. No? Mga minamahal. Pinagsisihan na kaya ni VP Sara itong kanyang ginawa sa kanyang ama? I don't think so. Sabi pa nga niya, siya daw yung anak na dinescribe ng kanyang ina na pinakawalang puso. So ano pa nga bang aasahan natin dyan? Maawa ba yan kay Digong? Eh siya na nga mismo yung nag-describe sa sarili niya na wala siyang puso, di ba? Boom. Alright. So yun po, mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, pahingin lang po ako mga minamahal ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit the notification bell for more update. Yan lamang po. Ingat mga kababayan.